Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Mabilis lumipas ang 3 linggo. Naging maayos ang lahat sa akin sa trabaho. Tulad ng dati, ay gabi-gabi na dumadaan ako sa pwesto ng mga pulubing kaibigan ko at dinadalhan sila ng pagkain galing sa restaurant. Mabait din ang mga amo ko dahil simula nang malaman nila ang ginagawa ko na pagtulong sa kanila ay ibinibigay na sa akin ng mga pagkain na di nauubos sa maghapon. Malaking bagay ito para sa mga kaibigan ko dahil bukod sa hindi na nila kailangan na maghanap ng pagkain na kung minsan at pinupulot na lang gaya ng tinatawag na marami na pagpag, ay hindi na ngayon. Malinis na at maayos ang pagkain nila. Ilang bata rin ang hindi na matutulog sa gutom at iiyak sa gabi dahil hindi sila kumain ng maayos. Ang kaibahan nga lang ay kailangan nila akong hintayin na matapos ang oras ng trabaho ko dahil hindi ako makapunta dito ng maaga, lalo na at 12 oras ang shift na kinuha ko sa araw-araw. Kahit paano, nakapagbibigay na rin ako kay Kuya Jack. Bagay nung una ay tinatanggihan niya pa ito. Pero pinilit ko. Dahil bukod sa libre na akong nakatira, ay alam ko na gumastos din silang mag-asawa para sa hospital bills ko noong nakaraang buwan. Gavin, uuwi kami ng ate mo sa probinsya saglit. Maiwan ka muna dito sa Maynila at ikaw na ang bahala dito sa bahay ha? Sabi ni Kuya Jack nang makauwi ako. Kadarating lamang niya at ang sabi ay may emergency sa probinsya kaya naghahanda na ng gamit ng mag-asawa na dadaluhin pa uwi sa kanila. Sige po kuya, huwag kang mag-alala, ako na po ang bahala dito. Sagot ko. Salamat kung ganoon, baka hindi ka na namin gisingin ng ate mo mamaya. Madaling araw kami aalis. Para hindi kami abutin ng gabi sa biyahe. Paalam nito. Nakakaunawa naman na tumango ako. Malaking bagay sa akin ang tiwala ni Kuya Jack na iiwan niya ang bahay sa akin. Kahit pa, kailan lang naman nila ako nakasama dito. Tulad ng inaasahan ko, ay nagising akong wala na ang mag-asawa. Tanging ako na lamang ang naiwang mag-isa sa bahay. Mabilis na nag-ayos ako ng sarili dahil kailangan ko naman pumasok sa trabaho. Day off ko bukas. Kaya may pagkakataon at libreng oras naman ako para maglinis dito sa bahay. Ito ang malimit na ginagawa ko para makatulong sa dalawa. Pareho rin kasi silang abala at kulang din talaga ang oras sa mga gawaing bahay. Lalo na at may kanya-kanya kaming trabaho sa araw-araw. Ang asawa ni Kuya Jack ang madalas magluto at ako naman sa paglilinis sa bahay. Sa maikling panahon ay pakiramdam ko ay naging normal na ang buhay ko. Pero hindi ko inaasahan na magbabago ito kinagabihan pag uwi ko galing sa trabaho. Dumaan na naman kasi ako sa dating lugar kung saan ay may nakatagpo akong babae. Nagtataka man ako noon kung anong ginagawa niya sa lugar na ito. Gayong halatang mayaman siya ay nasagot ito nang muli kaming nagkatagpo ngayong gabi. Pauwi na ako galing kina Ed. Nandito ko napili na namang dumaan. Isang liblib na eskinita na nakapagitan sa 2 lumang gusali dahil mas malapit ang shortcut sa daang tinatahak ko. Medyo madilim pero sanay na ako dahil abandonadong building ang daraanan ko. Maraming takot sa lugar na ito pero hindi ang taong kalye na gaya ko na sanay sumuot sa madilim na sulok na gaya nito lalo na sa gabing malamig at umuulan. Pabor sa amin ang ganitong lugar lalo na at sigurado kaming mga walang gwardya ang magpapalaya sa amin para paalisin kami sa lugar na binabantayan ng mga ito. Walang pakialam na binaybay ko ang madilim na eskinita pero hindi ko inaasahan na masasaksihan ko ang isang tagpo. Nakatutok sa ulo ng isang babaeng nakaitim, nakasuotan ng ilang mahahaba at mataas na kalibre ng baril habang nakatayo ito ng tuwid at hindi gumagalaw sa gitna. Sumikdo ang malakas na kabog sa dibdib ko nang mapagsino ang babaeng nakita ko matapos kong makalapit ng konti sa mga ito. Madilim ang kalsada pero nakikita ko sila dahil naabot ng liwanag ng ilaw mula sa malaking bakal ng gate ang kinaroroonan nila.
Dahan-dahan at paggapang na lumapit ako sa kanila dahil sigurado ako na hindi pa nila ako napapansin sa mga oras na ito. Sino nagpadala sa'yo dito? Matigas na tanong ng may edad na lalaki sa babaeng kaharap. Sa boses nito ay alam ko na nakakatakot ito sa paraan ng pagtatanong nito. Sa malalim na liwanag ng ilaw, kita ko kung paano matapang na nag-angat na mukha ang babaeng kahit nasa ganitong distansya ay nakilala ko. Siya ang babaeng tinulungan kong magtago 3 linggo na ang nakakaraan dahil sigurado akong kung hindi ko siya nahatak ay baka nahuli na siya ng gabing iyon. Pero bakit narito na naman siya at nahuli pa? Walang nagpadala sa akin. Saka, sino ka ba? At anong pakialam mo para tanungin ako? Bitawan niyo nga ako, ang babaho niyo at ang papangit pa. Mataray na sagot nito. Napalunok ako. Sa inasal nito, sigurado akong hindi siya basta pakakawala ng mga lalaking kaharap nito. Kung bakit ba naman kasi ang talas ng dila niya at hindi man lang marunong maging mapakumbaba. Hindi mo ako maloloko. Ikaw din ang babaeng nahuli namin nagtangkang pumasok dito noong nakaraang buwan. Singhal ng kaharap. Ano ba? Bitawan niyo nga ako, sabi ko. Ikaw, kung makapagsalita ka, lumayo ka nga ng konti. Bukod sa hindi ka naliligo, mukhang hindi ka rin marunong mag-toothbrush. Gusto ko tuloy takbuhin ang kinaroroonan ng babaeng walang takot na sumasagot sa mga armadong lalaki na nakapaligid dito. Masyadong mataray at maarte ang babaeng ito, kaya hindi na ako magtataka kung sakaling mapahamak talaga ito ngayon. Ipasok ang babaeng yan at turuan ng leksyon ng magtanda. Matigas at malakas sa turan na lalaking kaharap na sa tingin ko ay pinuno ng grupo. Kapag hinawakan niyo ako, pagsisisihan niyo yan dahil sinisiguro ko na hindi magtatagal ang mga buhay niyo. Matigas at matapang din na sagot nito, sabay baling ng tingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Narinig ko kung paano nagtawanan ng mga lalaking kaharap nito, pero hindi natinag ang babae. Sige, matapang ka ha? Sabi ng isa sabay kasa ng baril. Saglit na natigilan ako at huli na bago ko napagtanto ang sumunod na ginawa ko. May tao sa paligid. Mukhang may mga kasama ang babaeng to. Sigaw ng lalaking nasapul sa ulo ng batong ubod lakas na hinagis ko sa direksyon nito. Hanapin nyo! Sigaw ng pinakapinuno. Sino mga kasama mo? Tanong nito sa babae. Hindi kita kaano-ano para sagutin ko. Napakataray talaga nito. Hindi niya ba alam na mapanganib ang lugar na to sa kanya? At lalong nanganganib siya sa kamay ng mga taong halatang mga halang ang kaluluwa sa paligid niya ngayon. Nagsumiksik tuloy ako sa pader na pinagtataguan ko. Mabuti na lang at madilim talaga dito at hindi naabot ng liwanag dahil natatakpan din ito ng malaking puno mula sa loob ng bakuran ng dati ay tingin ko ay abandonadong lugar. Kapag hindi ka nagsalita, papatayin kita ngayon din. Bulyaw na lalaking malaki ang katawan. Kahit hindi ako sumilip ay alam ko na siya yon, base na rin sa nakakatakot na boses niya na kanina ko pa naririnig. Hindi mo ba talaga ako kilala? Tanong ng babae. Bago sumagot ang kausap ay sunod-sunod na putok ang narinig ko. Napatakip ako ng tenga dahil hindi ko kinaya ang eksena na nakikita ko. Pakiramdam ko ay naranasan ko na ito, lalo na at biglang may kung anong kumislap na alaala na pumasok sa memorya ko. Ibaba niyo ang baril niyo dahil kung hindi, tutuluyan ko itong amo niyo. Matigas at galit na bulyaw ng babae. Hindi ko alam kung paano niya nagawa na palitan ng sitwasyon dahil heto siya ngayon, may hawak na baril at nakatutok sa nakadapan lalaki na kanina lamang ay tinatakot siya nito. You bitch! Sigaw ng lalaking habang nakadapa pero mabilis na tinanggal iyon matapos diinan ng likod nito ng nakapatong na paa ng babae habang nakatutok ang baril sa ulo niya. Hindi niyo ba ako narinig? Ibaba niyo sabi ang baril niyo. Sigaw niya muli pero bago makagalaw ang mga kaharap ay naiputok na nito ang baril na hawak sa katawan ng kanyang bihag. Ibaba niyo! Sundin niyo siya! Dumadaing na sakit na sigaw ng lalaki. Para akong nanonood ng action movies dahil kakaiba ang tapang at galing ng babaeng lihim na pinapanood ko. Para siyang si Angel Locsin sa palabas sa TV.
na napanood ko noon sa isang tindahan ng telebisyon sa kanto. Nandito pa ako sa kalye nakatira at may mga pagkakataon na pwede akong manood ng palabas sa gabi. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ng nahihirapan na lalaki. Alam niyo kung anong kailangan ko. Saan ko matatagpuan si Rafa? Kung ganoon, hindi basta lang pala napadaan dito ang babaeng base sa tanong nito dahil sinadya niyang pumunta dito dahil may hinahanap siya. Bakit mo hinahanap si boss? Tanong pa ng isa. Tinatanong kita at hindi ko kailangan ng sagutin ang tanong mo. Malakas na aray ang narinig ko sa lalaki. Matapos diinan ng babae ang sugatang likuran ng lalaki. Isa pa ulit putok ang narinig ko at tinamaan ang lalaking nasa tagiliran nito. Maang nasinundan ko ng tingin ang bumagsak na lalaki sa semento. Sa lahat ng ayaw ko ay nagbabala kayo ng masama laban sa akin. Sabi nito, sabay muling tutok ng baril sa lalaking natatapakan ng paa. Saka ko lang napagtanto na hindi lang basta sapatos ang suot nito dahil puro dugo na ang damit na lalaking natatapakan nito. Lumabas ako sa pinagkukublihan ko nang makitang mula sa kabila ay dahan-dahan na kumilos ang dalawang lalaki para marahil sunggaban nito. Hawak ng mahigpit ang kahoy na nadampot ko at patakbo na sinugod ang mga ito at pinalo sa likod at ulo, bagay na ikinagulat ng lahat. Dahil lahat ay nagulat, kaya kanya-kanyang dampot at bunot ng mga baril ang mga ito. Pero mabilis ang babae at nakipagsabayan ito sa mga kalaban. 5 sila, pang-anim ang lalaking nakabulagta sa sahig, habang sugatan naman ang pinakapinuno kaya 4 lang ang nakalaban talaga namin. Sa bilis ng kamay ng babaeng iniligtas ko ay bumagsak agad ang 3, habang hilo namang napaluhod at sapo sa ulo ang lalaking hinampas ko ng kahoy sa ulo at batok. Siguro naman nakita mo ang nangyari sa mga tauhan mo. Huling tanong, nasaan si Rafa? Matalim at mapanganib ang aura ng babaeng, hindi ko nakitaan ng takot at kaba na tinutukan na sa ulo ang lalaking nanghihina na dahil sa dami ng dugong nawala dito. Alerto ako habang pinipiga niya ang lalaking kausap na makuha ang sagot sa tanong nito dahil wala akong tiwala sa paligid. Saglit pa ay wala nang sumagot sa kanya pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pagbukas ng bakal na gate. Takbo! Malakas na sigaw ng babae pero napako ang paa ko sa kinatatayuan ko dahil ilang kalalakihan pa ang lumabas dito. Bumisita ka pala, Ellie. Nakangisi na sabi ng lalaki. Sabay sulyap sa mga wala ng buhay na lalaking nasa paanan namin. What do you want, baby? Tanong pa nito sa babae. Napakurap ako. Mukhang away mag-boyfriend ito at nasangkot pa ako. Here. Lahat ay nagulantang nang putokan nito ang nasa gitnang bahagi ng hita ng lalaking paluhod at namimilit sa sakit na bumagsak sa lupa. You should know by now na hindi mo ako pwedeng paglaruan at basta gamitin, Rafa. Matalim ang mga mata na sabi ng tinatawag na si Ellie. Mapapatay kitang babae ka. Sigaw na lalaking nanginginig dulod sa matinding sakit na tinamo nito. I'm not a fucking mafia princess kung hahayaan kitang gaguhin ako ng walang kabayaran. Gigil na sabi nito. Sunod-sunod na kasa ng baril ang narinig ko na lalong naging dahilan para ma-freeze ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan na ganito katindi ang tagpong masasaksihan ko, lalo na ang makakita ng babaeng kasing tapang nito. Nakakatakot ang mga grupo na lalaking nakalaban, maging ang mga kaharap namin, pero mas nakakatakot ang madilim na aura ng babaeng may hawak na baril sa 2 kamay pa at nakatutok sa mga lalaking kaharap na handang makipagbarilan ng sabayan. Halos hindi ako makahinga dahil sa tindi ng sitwasyon. Heto kami nakatayo habang nakatutok ang mga baril sa amin ng babaeng kasangga ko sa mga oras na ito. Wala akong makitang kahit anong takot sa mga mata niya at alam ko, base sa nakita ko, na handa siyang kalibitin ng gatilyo ng baril na hawak sa oras na kumilos ang hindi sang-ayon sa kagustuhan niya. Napapikit ako ng mariin nang tila kidlat na gumuhit sa isipan ko ang alaala na may hawak rin akong baril. Tila ba hindi na ito bago sa akin. Kaya sa muling pagmulat ng mga mata ko ay pinulot ko ang kalibre 45 na malapit sa paanan ko.
Subukan yung gumalaw at magkamatayan tayo dito. Sigaw ni Ellie. You, tandaan mo na simula nang pinili mo na traidorin ako, hukayin mo na ang libingan mo. Sabi nito sa lalaking hindi magawang bumangon lalo na at duguan na rin ito. Didn't I warn you before na mag-isip ka muna 100,000 bago mo ako gamitin? Matigas at gigil na bulyaw nito. All of you, isang maling galaw ninyo, uubusin ko ang pamilya ninyo at wala akong ititira miski aso na alaga nyo. Puno ng pagbabanta ang mga tingin na sinabi nito at sa totoo lang ay maging ako ay nanginginig sa kinatatayuan ko. Let's go, sabi nito sa akin at umatras na para lumayo sa mga kaharap namin. Kill her! Shoot them! Sigaw ng tinatawag nilang Rafa. Bago makapagpaputok ang kalaban, ay nauna na akong nagpaputok. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tamaan sa ulo ang lalaking unang gumalaw at nagtangka ng barilin kami. Dahil heto, 2 sila ng katabi niyang tinamaan ko. Paatras din na nakikipagsabay ng putok si Ellie hanggang sa lamunin kami ng dilim kung saan hata ko siya. Hindi kami nasundan ng mga tauhan ni Rafa dahil may narinig kaming paparating na pulis. Malinaw na narinig ko na pupunta sa direksyon namin ito, kaya hinata ko si Ellie hanggang sa makalayo kami at napunta sa dulo ng kalye kung saan natanaw ko pa na tumigil ang mobil ng pulis na pumunta sa lugar para marahil tingnan ang naganap na barilan. Dito, sabi ko, sabay hatak dito papasok sa isang siwang na binutas namin ni Ed. Kahit madilim sa lugar na ito, ay naging madali sa amin dahil alam ko na ang pasikot-sikot dito. Hindi ko lang inaasahan na may mga tao pala sa loob nang dati ay inakala ko ng abandonadong lugar dahil wala naman akong nakita mga lumalabas sa gate na iyon noong mga panahong pag-alagala ako dito. Kung sa bagay ay gabi kami pumapasok sa mga pribadong lugar at hindi namin nagawang pasukin ang building na pinanggalingan ng tinatawag niyang Rafa. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Ellie nang walang imik habang sa kabila naman ay ang baril na napulot ko na pumasok kami sa dating lugar kung saan kami naghiwalay noon ng landas. Nabitawan ko ang baril na hawak ko nang makitang sapo nito ang balikat na ngayon ko lang napansin na duguan. Dalhin kita sa hospital. Wala sa sariling sabi ko. Sa totoo lang, ay ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako bigla ng pakialam sa ibang tao. Natuto kasi akong dumistansya at baliwalain ang lahat sa paligid ko dahil sa huli ay hindi maganda ang dulot nito sa akin. Hindi na. Pumunta na lang tayo sa pharmacy. Maghanap ka ng 24 hours na pwedeng mabilhan ng mga kailangan ko. Let's go. Aya nito. Para akong nawala sa sarili dahil ang sumunod na nangyari ay nakasunod na lamang ako sa babaeng ngayon ko lang nakilala, maglakad patungo kung saan. Give me your gun, sabi nito na nakalahad ang palad. Saka ko lang naalala na nabitawan ko na nga pala ito at naiwan sa lugar kung saan ko nakitang may tama pala siya ng bala sa katawan. Naiwan ko kanina sa pinanggalingan natin, doon sa harapan ng lagusan ng pinasukan natin. Kumakamot sa batok at nahihiya na sabi ko. Hindi ito umimik at muli ay pinindot ito ang parang relo sa kamay at may kinausap na lalaki sa wikang English. Pero malinaw na nauunawaan ko ngayon na dati naman ay wala akong muwang. Follow me, sabi pa nito. Pumara siya ng taxi at sinabing tumigil sa harapan ng isang pharmacy store. Naiwan ako mag-isa at kinakabahan na nakaupo sa loob ng taxi na naghihintay sa kanya na bumalik. Dahil bukod sa may sugat siya, ay napaisip ako kung paano kapag hindi siya bumalik. Siguradong ako ang magbabayad ng taxi, pero dahil nagkataon na wala akong dalang sapat na pera, ay kinakabahan ako. Ang tagal naman po ata ng girlfriend mo, boss. Komento ni Manong driver habang nakatingin kagaya ko sa butika na pinasukan ng babaeng kasama ko. Saglit lang po kuya, titingnan ko na po. Sabi ko na akmang bababa at bubuksan ng pintuan pero nakita ko nang lumabas si Ellie, dala ang plastic bag na may laman na pinamili nito. Nakakahanga ang tatag ng babaeng ito. Sinong mag-aakala na may tama ito ng bala sa katawan dahil naglalakad ito na tila normal lang. Ginamit niya ang jacket na suot ko dahil pinunit namin ang mahabang manggas ng damit niya
para pansamantalang panali para hindi masyadong umagos ang dugo sa balikat niya. Basta naisip ko na lang iyon at ginawa ko kahit na wala naman akong alam, para kasing may nagdidikta sa akin na sundin ko lang ang instinct ko, kaya ang resulta ay nagawa ko. "Let's go, Manong," sabi nito nang makasakay at makaupo sa tabi ko. "Saan po tayo?" tanong ng driver. Saglit na nag-isip ito at tinanong ako kung may kasama umano ako sa bahay na tinitirhan ko. Matapos na sabihin na wala, ay wala akong magawa kundi sabihin ang address ng bahay ni Kuya Jack, dahil mukhang walang ibang pupuntahan ng babaeng kasama ko. Nahihiya man dahil nagdala ako ng ibang tao sa bahay nila nang walang paalam, ay umaasa ako na mauunawaan ako ni Kuya Jack kapag nagpaliwanag ako, lalo na at nasa magulo at gipit akong kalagayan. "Para, Manong, dyan na lang po sa may tapat niyang apartment na kulay blue," sabi ko. Agad na bumaba ako para tulungan sana ang babaeng kasama ko, pero nauna pa ito sa akin, kaya hinintay ko na lamang siyang sumunod nang binuksan ko ang maliit na pintuan. "Mag-isa ka lang ba talaga dito?" tanong nito na makapasok kami, at gumala ang mga mata sa paligid nang makaupo at binuksan ko ang ilaw. "Oo, umuwi kanina ng probinsya ang may-ari nito, kaya ako ang naiwan," sagot ko. "Gusto mo bang kumain?" Nahihiya na tanong ko. Hindi ko kasi alam kung paano kakausapin ito, lalo na at bihira siyang magsalita at mukhang napakaseryoso. "No, ikuha mo na lang ako ng malinis na tubig at ilagay mo kahit anong pwedeng magamit para linisan ang sugat ko." Agad na tumalikod ako at ginawa ang utos nito. Dala ang maliit na timba ay bumalik ako sa sala kung nasaan siya, pero hindi ko inaasahan ang tagpo na bubungad sa mga mata ko. Hinubad niya ang pang-itaas sa suot at tanging kakarampot lang na tela ang natirang takip at naiwan sa dibdib nitong nakabuyangyang sa mga mata ko. Hindi ko tuloy malaman kung saan ibabaling ang tingin ko nang lumapit dito at ilapag sa harapan niya ang dala ko. "Pwede mo ba akong tulungan lagyan ng plaster?" "Hindi ko abot eh." Walang kibo na tumayo ako at nanginginig ang kamay na ginawa ko ang dapat kong gawin. Pakiramdam ko ay bigla akong nanghihinayang sa babaeng kasama ko ngayon. Napakaganda at kinis ng balat niya, pero nasira lamang ito nang balang bumaon sa balikat niya. "Ayaw mo bang dalhin kita sa hospital?" Nag-aalala na tanong ko. Wala man akong hawak na pera at pambayad kung sakali, ay iniisip ko pa rin ang kapakanan niya. "Hindi na, doktor ako at hindi ko kailangan ng gagamot sa akin dahil kaya kong gamutin ang sarili ko." Tumango na lamang ako dahil wala naman akong ibang alam na itatanong sa kanya. Isa pa, mukhang masyado siyang seryoso, kaya ayaw ko nang magtanong pa at baka biglang masamain niya pa. "From now on, hindi na magiging normal ang buhay mo. Kung bakit ba naman kasi nakikialam ka pa kanina?" Yamot na sabi nito. "Naku miss, kahit na masyado nakakatakot sila, hindi naman kita pwedeng pabayaan na mapatay na lang nila." Bigla ay nasabi ko. "Anong pangalan mo?" tanong nito imbes na sagutin ang sabi ko. Gavin." Halos mabiluukan ng sariling laway na sagot ko. Ewan ko ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Kanina pa ako tila kinakabahan ng todo. Siguro, epekto lang ito ng karanasan ko kanina habang nakikipagbarilan para mabuhay. Hindi ko akalain na magagawa ko iyon o kaya kong gumamit ng baril na para bang sanay na ako. Maayos na ginagamit ko kanina sa taong tinamaan ko. Bagay na pinagtataka ko dahil sa buong buhay mo, alam mo na never pa akong nakakahawak ng baril. "Gavin, simula ngayon, I need to track your movement and whereabouts." Sabi nito na naging dahilan para mapatingin ako sa kanya at hindi sinasadya na magtama ang aming mga mata. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi ko makuha ang ibig ipihawatig nito, kaya napatanong ako. "Nanganganib na ang buhay mo dahil sa nangyari kanina. Kung bakit ba kasi nakialam ka pa at pakalat-kalat ka sa lansangan ng ganitong oras?" Sabi nito na sinisisi pa ako kung bakit nadawit ako sa gulo niya. Pasensya na miss, ayos lang ako. Wala akong dapat ikatakot dahil wala akong atraso sa kahit na kanino." Dahilan ko. "Meron na ngayon
At alam ko na hindi titigil ang mga tauhan at grupo ni Rafa hanggat hindi ka nababawi sa akin at maging sayo dahil kasama kita kanina. Paliwanag nito. Hindi ko alam na pagkatapos ng karanasan at eksena kanina ay may iba pa pala akong dapat na katakutan. Ayos lang miss, hindi naman nila ako kilala at lalong hindi nila alam kung saan ako nakatira. Pamparelax na sagot ko. Masyado kasing seryoso ang babaeng nasa harapan ko na umiling lang matapos marinig ang sagot ko. Sa mundong ginagalawan ko, walang identity ang pwedeng maitago sa amin, lalo na sa akin. Nag-iisip pa lang na masama ang mga tao sa paligid ko, alam ko na, kaya huwag kang kampante dahil baka hindi mo alam, huling araw mo na pala sa mundo. Nanliit ang mga mata ko nang marinig ko ito sa isipan ko na tila inuulit-ulit ng kung sino. Huling araw mo na sa mundo. Napahawak ako sa magkabilang ulo ko. Paulit-ulit na naririnig ko kasi ito at alam ko na hindi ito boses ng babaeng nakatitig sa akin dahil marahil sa nakitang ikinikilos ko. Ayos ka lang? Tanong ni Ellie nang makalapit sa akin. Napakurap ako. Paano ba ako magiging okay kung ganito siya kalapit sa akin? Habang mahigpit ang hawak sa braso ko at walang damit na pang itaas na baliwala lamang dito. Biglang sumakit ang ulo ko at pakiramdam ko ay nanghihina ako matapos ang naranasan ko. Nagtataka na talaga ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko hindi normal ang lahat sa akin. Nitong mga nakarang araw kasi kung ano-ano ang mga eksena na bigla na lamang pumapasok sa utak ko. Hindi ko maunawaan kung bakit ako nakakaranas ng ganito. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko naman nararanasan iyon, lalo na at sigurado akong wala namang nawawalang alaala sa buhay at pagkatao ko. Baliw na ba ako? Wala sa sariling tanong ko. Malakas na tampal sa balikat ko ang naramdaman ko at bigla ay bumalik ako sa katinuan at tuwisyo ko. Mukha kang hindi okay. Masyado kayatang na trauma dahil sa nangyari kanina. Sabi ng babaeng kaharap ko na hindi man lang nag-abala na magsuot ng damit. Hindi ba siya natatakot para sa sarili niya? Gayon dalawa lang kami kasama ako na lalaki ako at babae siya. Gusto mo bang pahiramin kita ng damit? Hindi makatiis na tanong ko. Hindi na. Maalinsangan dito sa bahay mo kaya imposible na magamit ko yon. Sagot nito. Saan ako pwedeng matulog? Napakurap ako sa tanong niya. Oo nga pala. Malapit na mag-alas 2 kaya kailangan naming matulog. Sandali, aayusin ko lang ang silid. Sabi ko, sabay talikod. Mabuti na lang at naglinis pala ako ng buong bahay kanina dahil kung hindi ay baka lalo lamang akong napahiya sa kanya. Kilos pa lang niya ay hindi maitatanggi na anak mayaman siya at hindi sanay sa ganitong kaliit na bahay. Pero maswerte na nangyari ito na dito ako kina Kuya Jack nakatira. Dahil kung nagkataon na sa kalsada pa ako, pag-alagala, ay imposible na matulungan ko siya gaya nito.